May muntag kapamilya ng Merkules, pizza 24 sa Hulyo. Yan ang headline sa News Patrol. Tricycle driver, gipusil, samtang namasada, patay! Pagpasar sa amended liquor ban sa Davao City, gila umang maaprubahan karong adlaw. 19 anyos nga gipusil o giputlan og gamot, giingong biktima sa pangayaw sa Kiblawan, Davao del Sur. Ug Davao City Police gipasidunggan sa malampusong pag-rescue sa kidnap victim. Kapamilya ni Ana Victoria sa News Patrol. Lying tricycle driver na sa Davao City ang gipusil, patay sa wala mailing riding in tandem. Si Vina Araneta sa report. Nagbangutan si Mirna Laulaw. Inahan sa tricycle driver na si Mark Laulaw alias Kokoy. Kinsagi pusil sa armadong riding in tandem. Pasado alas 5 sa hapon kagahapon sa Aurora Corner, Fatima, Barangay 25-C, Davao City. Naigo sa ulo ang biktima gamit ang kalibre 45, tinungdan sa kamatayon ni ini. Nasayrang namasada ang biktima dihang gisundan sa duwa ka lalaking nakamotor o gipusil. Sala ang buto. Ilang kabuton? Pero naman nakakita-kita. May kitala ka. Kailan ka, sir? Kinsa Ha? nag-ipusin? Taga 21 man daw na. Magkailan na daw. Pero nakakita mo sa iya, nagasikan. Oo, nakasikar man na perminto diri sa mga lugar. So, posible na Calibre Airport kaya bagay kami sa suspect. Sigo sa biktima, sir. Ang igo sa biktima, isa lang sad, diri sa may, left ang entrance, tapos nag-exit baba sa Dalongan, sa right. Nasubo pag-ayo si Mirna sa sayong kamatayon sa anak. Admitado siya kan hinalambigit sa riot sa lugar ang iyang anak. Apan, kaniadto pang minor de edad pa kini. Adugay na ibata pa kayo, pila pa edad niya, 11 siguro to 12. Kasi may kanan niya atote. Sa bamot lang, sa makatungray tayo, naman kung Naglaom lang si Mirna nga malinawan sa mga pulis unsay atraso sa iyang anak dungan sa pagpangayo og hustisya. Vina Aranata, ABS-CBN News. Osaka ginudahang drug pusher sa Panabo City, giaresto sa pulis. Ang suspects na sayran nga nagpataya sa Dayo Glasto base sa mga ebidensyang nakuha. Si Claire Cornelio sa report. Nadakpan sa kapulisan pinaagi sa search warrant ang giilang notadong drug pusher sa Panabo City nga si Marlouie Villacora, 33 anyos, sa barangay San Vicente, Panabo City. Si Villacora dugay nang gisurveillance sa mga pulis human gisumbong sa mga unang dinakpan nga mga drug pusher. Nakuha kang Villacora ang 27 ka mga sachet sa ginudahang shabu paraphernalia ug cellphone. Gawas sa mga illegal nga droga, nasayran nga asel sub DI og last 2 ang suspect kay nakuhaan kini og mga kuteho, stub paper ug kapin 400 nga patad. Giangkon sa suspect ang pagpalasto apan gilimod niini ang mga illegal nga droga. Alas tumang kay mo maginay sa may tinol ang duga. Mo ko di yun ako na wala man ko na. Pahiyot og nanang illegal nga droga. Matod ni Superintendent Antonio Alberio Jr., hepe sa Panabo City Police, dili lang mga drug pusher ang ilang target karon, apan lakip na sab ang mga user. Ang ika-25 nga nadakpan sa Panabo City Police nga nalambigit sa illegal nga droga nga napasakahan og kasong Section 11 ug 12 kon possession og paraphernalia sa RA 9165. Giplano na ang pagdemolish sa tanang tindahan sa Boulevard nga nakatungtong sa mga kanal aron malibyuhan ang problema sa baha sa syudad. Report si Vina Araneta. Subling gibisita ni Mayor Rodrigo Duterte ang Barangay 23-C Boulevard aron inspeksyonon ang mga kanal nunot sa padayong pagbaha sa lugar inig ulan. Nabantayan niini ang mga naninda nga namuyo na sab sa taas sa mga kanal. Sumala ni Duterte, kinahanglan nga i-demolish ang mga street vendor sa lugar aron dili magtapunog ang mga basura nga maoy mubara sa kanal. Vendors, pag nana ang rules, 24 hours. Either you obey or I will remove you forcibly and clear all the sidewalks. Mamili mo.
outfall ni siya ginatawag, gawasanan ni sa mga tubig gikan na ning Santa Ana ug uban pang mga dagkong lugar diri sa atong likod karon. So kanang mga tubig diha mudagay day na paingon diri kaning kanala mo ni mudalay dito sa dagat paingon sa ginatawag nga outfall. So kung di ni siya malimpyahan og tan-aw ninyo karon ga steady siya, ngano ga steady siya, wa ba dili pa biya aron tao, bunas lang. Kay ngano silted na. Unsa may but pasabot sa silted? Daghan na kayong hugaw nga naa diha sa ilaw. Busa ang tag-iyang balbakwahan na si Esther na balakang makulban og kaldero. Busa karon pa lang nangandam na lang siya ug nangita na lang og kabalhinan. O tay may mo kay order man ni Mayor. Okay lang sa imo, wala na kayo. Okay lang kay daan naman pamigi demolish dire. Una nang gibutyag ni Duterte sa iyang paglingkod og balik isip mayor sa Davao City. Nga prioridad niya karon ang pagpangita og sulbad sa pagbaha sa Davao City, pinaagi sa saktong drainage system. Nagpatabang na siya sa opisina ni Representative Isidro Ungab, kinsa napiling chair na karon sa Appropriations Committee sa Kongreso aron mapondohan ang proyekto. Give me until December. If I have the money, if I can get the money from the national government, if the president and UNGAB will help me, and of course the budget, then maybe we can move faster in the coming months. But I must see the water out of the canal to the sea. Hangtod Disyembre karong tuiga ang gihatag nga time frame sa mayor aron masolusyonan na ang problema sa pagbaha. Vina Aranata, ABS-CBN News. Pasado na sa kinuhang reading sa Konseho ang giduson nga amended liquor ban sa Davao City. Mas gipabugat pa ang mga silot niini. Si Francis Magbanwa sa report. Milusot na sa ikaduhang reading sa konseho ang giduso nga balaod nga magamyenda sa kasamtangang liquor ban sa Davao City. Apil sa kabaghuan ang mas istriktong silot. Bawal mo palit o muinom ang mga minor de edad ug ilimnong makahubog sulod sa mga resto bar. But not prohibited from entering. So let's clarify that, no? But they are prohibited from ordering, and they are prohibited also, the owners are prohibited to serve liquor. Magsugod na sab alauna sa kadlawon ang liquor ban sa syudad. Buot pasabot, bawal mamaligya og ilimnong makahubog sugod alauna sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Pero wala kini nagpasabot nga hingpit ng sirha ng mga establisimento. Di mo na pwede sa balaod. Kung saan mo pati restaurant, pag napay gusto mo kaon, mo suradaan mga karinderya. So akong isuggest sa ila, kambyuhan tong close niya dito nga word og cease or stop ang selling sa liquor. Misakasab ang multa sa mga malapason sa gidusong balaod. 3,000 pesos sa first offense, samtang 5,000 pesos sa second offense. Samtang sa third and final offense, posibleng makansila ang business permit. The certification of the mayor is urgent. So we have to work faster. Yes, very urgent. As much as possible, he wants to put a stop to drinking up to 2 o'clock a.m. Karong buntag, himuon ang special session para sa third and final reading. Una kini ipatuman isip balaod sa syudad. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Pagod karon, pwede na masayran ang gikosgo na gidaghanon sa ulan nga mubundak sa lungsod sa Braulio, Idohali, Davao del Norte. Humang gitaoran og automated rain gauge sa DOST nga mohatag sab og signal sa Project NOAA. Exclusive sa report si Claire Cornelio. Gitawd sa mga personay sa DUST-11 kining usa ka automated rain gauge nga moandar gamit ang solar panel dinhi sa municipal ground sa Braulio, Idohali, Davao del Norte. Usa kini ka ekipo nga makatabang paghatag og impormasyon sa volume sa tubig ulan ug maka-forecast kini sa tsansa nga pag-ulan sa lugar. Human natawd ang automated rain gauge, gi-orient dayon sa DUST ang MDRMO sa lugar kung unsaon pag-atiman sa gamit. Dako kay siya og kining advantage kay mamonitor na mo ang chance of rain og posible unsa ka daghan unsa kadako ang volume sa ulan nga maabot sa among area. Ang automated rain gauge na ay SIM nga automatic mo padala og resulta sa Project NOAA kada 15 minutos. Naasay satellite module nga mopasa sa resulta sa Project NOAA kung ugaling walay signal ang cell site. Dito na siya sa amo ang IT office. Sa iya ang monitoring kay anyway naman siya di mga permi nang ka-focus. Sa Rehiyon 11, 48 ka mga automated rain gauge ug 20 ka mga
mga water level sensors ang i-install sa DOST-11 sa mga identified flood-prone areas aron makahatag og dugang alerto sa mga residente. Ang deployment nato sa atong mga hydromet sensors is region-wide. Libre na siya. Lang counterpart actually ng civil works, ang structure. Then ang counterpart sa DOST is ang sensors and the installation. Sa Davao del Norte, duha na ang natauran og automated rain gauge ug laing 5 pa ka mga munisipyo ang tauran sa sunod sa DOST-11. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Sa pagbalik sa News Patrol, 19 anyos nga giposil patay ug giputlan og kamot giingong biktima sa pangayaw sa Kiblawan, Davao del Sur. Og Davao City Police gipasidunggan sa malampusong pag-rescue sa kidnapped victim.